Kaya mag-iingat yung mga bagong dating dito sa Canada. Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Sumunod ka sa mga traffic rules, lahat sundin nyo. Kasi oras na nagkamali kayo at na-involve kayo sa accident at kayo ang may kasalanan, ay shit, ang sakit sa ano nun, sakit sa bulsa. Bakit? Yung insurance mo tataas eh. Sa office na tayo guys, muntik pa tayong makatibon o muntik pa tayong ma-involve sa aksidente. Nakakaasar. Yung puso ko tuloy ninervyos. Sira ulo kasi yung driver eh. Explain ko dire-diretso akong ganyan. As in diretso lang. 60 ang maximum speed, 60 lang din. Eh, big may construction dito sa kabila. Patawid siyang ganun. Ako kasi pa-straight. Tapos siya pa ganun, pa-change lane. Siguro hindi niya nakita na may sasakyan. Biglang gumanon siya, ako pa-straight. Eh, may harang dito. Siyempre, hindi rin makita nung vision ko na may paparating, na may pa-ganun na pa-cross sa kabilang side. Buti na lang nakapagpreno pa ako. Ano talaga itong mga driver na to, nakakaasar. Ay ako. Muntik ko nang matibon. Tapos syempre ako, todo preno ako, binuksan ko yung tumingin akong ganyan. Wala lang remorse or sorry or apology. Kasi kung nagkataon na head-on crash yun, kasalanan niya yun. Bakit? Eh, lane ko yung lane ko, straight ako eh. Right of way ko yun. Dapat hintayin niya na safe yung pag ginawa niyang cross na ganun. Umaga, ano ba yan? Nervous tuloy ako. Umaga, may involve ka sa aksidente. Hindi talaga maiwasan na mga driver na yan, ganyan. Parang ano kasi, bata pa. Tapos puti. So yun yung mga iingatan mo talaga na driver. Mga driver na loko-loko, sasabihin ko na kung ano yung hierarchy nila. Una, ayoko na. Wag na pala. Baka sabihin nyo racist ako. Pero yun nga, batang puti yung walang remorse, walang apology, or kahit man lang mag-sorry. Kasi muntikan eh, matitibon ko siya eh. Ay nako, kahit sabihin mong sagot ng insurance. Kasi dito sa Canada, sasagutin naman ang insurance yan eh. Pero kasi, ang sa akin lang, dito sa Canada, mas pinapahalagaan yung buhay ng tao, kaya mahal ang insurance. So para sa akin, sasakyan lang yan, kayang palitan niya ng insurance. Ang ayoko lang, yung hassle, pupunta ka sa police, magkukuha ka ng police report, i-report mo sa insurance mo. Ang daming gagawin. Tapos, syempre, ipaprocess pa yan, ilang linggo yan. Eh, etong sasakyan namin, pag bumangga yun dun, malamang lalabas ang airbag nito kasi 60 eh. Although hindi ganun kabilisan, munti ka na talaga. For sure pag natuloy yun, lalabas ang airbag nito. Wala, papalitan na naman ng bago. Ganun talaga, papalitan ng insurance. Kasagutin niya kung ano yung value. 2 years na to. Actually 2 years, hindi, 3 years na. 2023 to eh, December namin kinuha. Magti 3 years na. Mundi pa, nakakaasar. Sabi ko nga, kahit sagot ng insurance to, wala. Ang hassle yung proseso.
Lock ko na nga yung sasakyan. Hassle ng proseso. Kukuha ka ng police report, pa-process ng insurance. Wala, tatagal ang proseso. Tapos anong i-rent mo? Ay, bibigay sa yung rent. Mamaya sobrang liit naman. Tapos pag ganyan, bibigay yung cheque sa'yo. Hassle talaga, hayop na yun. Umagang-umaga. Magta 10 o'clock, umagang-umaga, ma-involve ka sa ganun. Tapos wala lang, bad trip, paulit-ulit ako. Wala lang ka remorse. Hindi, asinto, mag-sorry ka man lang. Mandadamay ka pa. Bago yung sasakyan niya, Volkswagen. Mga driver na to talaga. Driver error yun pag ganun, sa kanya yun, hindi sa akin. Pasok na nga tayo, nababad trip ako. Sabihin ko pa kay Leslie, mag-aalala na naman yun. Although hindi ko kasalanan, kasi naka-ano naman ako, maintain speed naman ako. Teka nga lang yung bag ko. Sumusunod naman ako sa speed. Ay nako, ganun talaga. Pasok na nga tayo. Init ha. Mainit tapos hindi pa mahangin. Ay ako. Kaya mag-iingat yung mga bagong dating dito sa Canada. Huwag kayo masyadong kumpiyansa. Sumunod ka sa mga traffic rules. Lahat, sundin nyo. Kasi oras na nagkamali kayo at na-involve kayo sa accident at kayo ang may kasalanan, ay shit, ang sakit sa ano nun. Sakit sa bulsa. Bakit? Yung insurance mo tataas eh. Yun ang iniiwasan nila dito. Yun din naman iniiwasan natin. Ayoko din nang nai-involve sa mga ganyan. Nahasailan ako. Mga aksidente. Ay, ang init. Tara guys, pasok na tayo. Isang nakaka-nervyos na umaga sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ang alam ko, ano, diba? Botohan dyan. Vote wisely ah. Huwag niyong gawing showbiz na naman yung huwag niyong gawing showbiz yung Senado. Uy, ba't tayo? Ba't sarado to? Sarado? Ano nangyari? Oh. Sarado talaga oh. Banta doon sa kabilang pinto. Sarado. Ba't sarado yun? Kakakasam. Init-init eh. Tawid tayo sa kabila. Kasi mayroong entrance to dito sa likod, which is connected sa parking. Tapos sa harap makikita ako ng mga office mate ko. Nakakaya. Nakalock. Nilock yun. Nakakaasar. Patapos natin mag-lunch guys. Ay naantok ako. Coffee time mamaya. Pero yun nga, paano ko ba nasabi na hassle yung pag na-involve ka sa isang aksidente? Almost 2 years ago, December 2023. December 2023, na-involve ako sa isang aksidente. Ayan, tignan mo. Ang nangyari kasi dyan guys, parang yung sasakyan ko naka full stop. Kasi ang nangyari dyan, 3 car collision yan eh. So ako yung pinakauna. Okay? So itong Dodge Charger na yan yung nag-overspeeding. Okay, yan yung nag-overspeeding. Like 50 lang kasi dun. Hindi yan, tingin ko, nag-70 siya or 80 pagdating dun sa lugar na yun. Although ang maximum speed dun is 50 lang. So yung Dodge Charger na yan, sobrang bilis niya. Ngayon, yung Dodge Charger niya, binangga niya yung Hyundai Elantra na naka full stop. So ang kwento kasi niyan, ako yung pinakauna, naka full stop ako. Yung Hyundai Elantra
naka full stop din. So yung Dodge Charger, hindi siya nakapreno, binangga niya yung Elantra, and then yung Elantra, siyempre sa lakas ng impact is nabangga niya ako. Ayan, tignan mo yung damage. So ang daming naka-stress yan yung nangyaring ganyan. Ang daming ganap, daming aayusin and stuff. Kaya lesson learned yan. Kaya kung maiwasan yung aksidente, iwasan ko talaga. Nahasailan ako sa mga ganyan. Although bad experience, good experience pa rin naman. At least alam mo na ang gagawin mo. Tapos nakapag-drive ako ng RAV4 na experience ko. Tapos una is yung Jeep Wrangler, yung dream car ko. So nagawa ko na, and then na-drive ko na, and then next is Jeep Wrangler, sunod dyan RAV4. Pangit ng RAV4 guys, matigas yung katawan, hindi maganda yung body roll niya pag liliko ka. Tapos yung last is CX-50, Mazda CX-5. Uwi na tayo guys, uwi na. Dapat papasok ako bukas pero maraming gagawin, kaya hindi na ako papasok. Nakasilan ako pumasok. So work from home tayo bukas, kahit daming gagawin